Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel Ame from Japan, Kabayan Aries. This reading is for you. July 2024. Maraming salamat na sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba na puso ninyong mga comment. Teka lang. Dahil halos lahat kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan ng inyong energies na iwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko, makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat tayo sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto mo na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, nasa baba po ng video na to, how to contact me para sa personal reading. All the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Aries. Kunin mo lang ang sayo at itapon na ang hindi naman para sayo. Maaring vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari o mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan po natin ang ating isipan. Maaring related sa work, love, job, friends, family member, co-workers, o sa business mo. Tandaan mo, hindi mo ito personal reading. Okay, we have the rider. No? May mga activity. Yan, maaring ikaw is mag-exercise o may mga aasikasuhin ka na bagay-bagay. May mga mangyayaring mabilisan, mga good news or bad news. Makareceive ka ng message to someone or ikaw ang papadala ng mensahe. Yan, may mga gagawin ka siguro, no? Sa nakita ko dito. Yan, and we have the anchor. Yan, maaring nakita ko dito, mabing there's a work profession na gusto mo nang gawin, maaring ganon, o kung ano man itong nakita ko. Iba dito, magkakaroon ng settling down. At magkakaroon kayong iba na mga tibay na relationship, tibay na loob, baka magiging malakas na kayo, magiging matatag na kayo. May mga stability ako nakikita sa inyo. O maybe you want to be stable sa buhay mo in the future, ganyan. May mga long-lasting na magaganap. Yan. And siguro long-lasting income relationship. Mga ganon, kung ano mang long-lasting ito. Yan. Babalik na daw yung tibay ng loob mo, magkakaroon ng mga something na gagawin for ano ba tawag dito? Permanent. Ganyan. Mga ganon. Permanenting sitwasyon. Yan. O kaya meron kang sitwasyon na na-stuck ka, no? Na-stuck ka, hindi ka makaalis. Yan, yung nakita ko dito. Iba dito, stuck, may mga sitwasyon na hindi pa kayo sa ngayon makaalis, sitwasyon na hindi nyo pa masolusyonan, mga ganon. No? And then, we have the key. Kung ano man yun, na mga questioning na gusto mong marisolbahan, the key is in yours. Ang solution is nasa iyo. Unlock the door. Yan, nasa sayo yung mga susi sa lahat ng katanungan. Nakikita ko rin dito, siguro yung may mga sitwasyon kayo na lihim, o may mga lihim kayo, o may mga tinatago kayo na hindi nyo pinapaalam sa iba. Yan, no? Siguro, this time, baka ikaw, or there's a person here na mag-o-open sa'yo sa nakita ko dito, no? Yan, may mga fulfillment ako na nakikita na gagawin mo na nasa iyo pa rin ang answer, no? Ikaw ang makakapagbigay ng solution sa lahat. Horse spirit, freedom is yours. Siyempre, sabi nga dito, the key is in yours. Kung gusto mo ng kalayaan, nasa sayo yun. Okay, malaya ka. Malaya ka naman sa lahat ng bagay. No, ipalaya mo yung sarili mo sa mga bagay-bagay na na-stuck ka. Sa mga bagay-bagay na akala mo is doon ka na hindi ka masaya. No, be open. Yan, maging open. Sa nakita ko dito. Baka nakakita, wow! Baka nakakita kayo ng mga repeating numbers. We have the 88. Oh, wow, panalo personal power to Yan, this is a personal power as in ikaw. Ikaw mismo. The key, the horse, ikaw. No, if you want freedom, personal power mo to, kailangan mo na, ikaw lang ang makakagawa nito. No, material and spiritual abundance, wealth, resources, force balance, confidence, material gain, epic, and romance. Okay. All that is good and pleasant in your life will multiply. Yan, mag-multiply. Laki mo sa mga pera, yan. And be confidence lang din. There's an abundance, wealth, yan. There's a resources, ano nakikita ko dito. Angels are sending the numbers, the number that reassure you of the prosperity and well-being ahead.
Your surrounding will treat you with admiration and respect. Use it for the greater good. Yan, gamitin mo in a good way, para sa sarili mo. Gamitin mo yun, no? Sa nakita ko dito. Sa nakikita ko sa'yo dito, yan, siguro handin yung you need mong mag-shout or you need mong magsalita din paminsan-minsan. Ilabas mo yung galit mo, ilabas mo yung tampo mo, ilabas mo yung nararamdaman mo. Sa nakita ko. By July 2024, siguro magkakaroon ka ng mga na kailangan mong bigyan ng atensyon. No? Maaaring magkaroon ng medyo maguluhan ka, o may mga sitwasyon na hindi mo maintindihan. Yan, baka may mga sitwasyon na mainis ka, magka-tension, no? May mga unpleasantness, may mga baka ma-open ka or ma-open kang tao, ganyan. May mga sitwasyon na malilito ka kasi kailangan mamili, no? Maaring iba dito nagkaroon ng third party o kaya when it comes sa trabaho, ganyan, baka makasakali may pagkalito kung saan ang gusto mong direction sa buhay mo or ano ba talaga ang talent mo, ano ba yung gusto kong gawin, saan ba ako sasaya. May mga ganong sitwasyon ako nakita. Nakita ko rin sa iba sa inyo na may mga galit or may mga ayaw sa inyo, no? Sa nakita ko ito. May mga ingat din sa mga pwedeng mang-akit, no? Parang may nakita ko itong nang-akit ng hindi sa kanila. Parang or maybe ikaw naakit ka. Maaring gano'n, no? Yan, may mga pang-aakit, no? May mga magkakaroon ng mga maiirita sa mga situation. Sa nakita ko to, magkakaroon ng mga disturbance or magkakaroon ng mga supernatural, parang something di ba supernatural is yun parang hindi maipaliwanag na situation. Ganyan. Ingat-ingat, no? Maaring may mga multo, ate, anong multo yan? May mga multo, baka kayo, meron kayong shadow na binabalik-balikan kayo, yan, mga ganun sitwasyon, ha, ingat kayo, yung mga kasalanan nyo, if ever na meron, no, or maybe there is a person na may kasalanan sa'yo, or vice versa to, ha, may kasalanan sa'yo at hindi niya mapagtanto yung ginawa niya sa'yo, maaring ganun. Or ikaw, diba? May mga sitwasyon in the past na hanggang ngayon is hindi mo pa rin makalimutan o hindi mo pa rin marisolbahan. Kumbaga, the freedom is in yours, no? Sa nakita ko dito. Yan, yes, there's a victory and success. Ako nakita, may mga achievement. Well, sinasabi pa rin dito, yes, may mga achievement ako nakikita sa'yo na mangyayari this July 20. Malaki man o malit na achievement yan na mariresolbahan. O maaring sa business, maaring sa relationship, kung ano man yan, maaring magkaroon ka ng pera, kung ano man yung achievement na yon. Yan, be thankful tayo, no? Maaring hindi man sa'yo, sa anak mo, o kaya sa pamilya mo, malapit sa'yo, yung ganun. Achievement mo pa rin. Yung achievement nila is achievement mo pa rin. Yun, nakita ko na may makukuha ka daw na achievement or success. Sa nakita ko to. May mga kailangan i-enhance, no? Siguro your ability sa pakikipag-usap or pakikipag-communicate sa mga tao. Yan, sabi nga dito, be openness, no? Sa nakita ko dito. Tsaka siguro may mga tao makikipag-collaborate sa'yo. Baka may makita-kita, ako nakita, either kapamilya, kasama sa trabaho, ganyan. Tingnan pa rin natin kung ano makikita ko dito. Na may mga community or teamwork ako nakikita. Or maybe ikaw, may tao ka na gusto na binabalik-balikan. Maybe, in the past person, maaring gusto mo siyang balikan. Hanggang ngayon, naaalala mo pa rin siguro yun. Yan, baka gusto mo makapag-collaborate pa rin or vice versa ito, no? So, nakita ko rin dito na may mga hesitation, no, may mga pag-aalala o pag-iisipan this July 2024. Maaring maisipin ka ng mga situation in the past or in a current or sa mga in the future. Maaring ganun sa iba. So, nakita ko dito, you need to learn from the experience, no? Siguro, iba dito, nag-aaral kayo, may mga i-develop kayo ng mga skills, o may mga situation na bibigyan nyo ng focus, o kaya bigyan nyo ng focus, maaring gano'n, no? May mga pag-aaralan kayo. Siguro mahilig kayo mag-research, ganyan. Mahilig kayo siguro kayo, tears of knowledge, yung iba, maaring gano'n. Baka iba nga dito nag-i-school, no? Ganyan. Siguro iba dito mag-worry kayo sa anak nyo,
Di ba? Kung nag-aaral siya, o may anak kayo, o sa pamilya nyo, o sa malalapit sa puso nyo, o sa trabaho nyo. Nakita ko rin dito sa hesitation, parang, andun kasi sitwasyon, anong gagawin ko? Dapat ba? Parang ganun. Parang may mga question kayo sa sarili, na kayo lang din na makakasagot. Yun na nakikita ko, no? Sa nakikita ko dito, parang nagkakaroon ng pag-uusap when it comes to kaperahan or sa mga gagawin na hakbang sa buhay. No, sa nakita ko dito. Parang handun you're waiting for a sign. Yan, parang on and off, magkakaroon ng mga on and off and action sa'yo. Maghihintay ka ng sign, makakaramdam kayo ng bored, na maboboard kayo, magkakaroon ng mga dissatisfaction sa paligid, kung ano man yan. Yun nakikita ko sa'yo dito. Siguro, nahandun ka sa sitwasyon na gustuhin mo man, pero natatakot kang gawin. Kasi baka magkaroon ng rejection, or baka hindi maganda, hindi pumabor sa'yo yung takbo na sitwasyon. May mga ganun ako nakikita sa'yo. No? This July. May pag-aalinlangan, kumbaga. Nakikita ko sa'yo dito, may mga situation ako na nakita na magiging blockage sa'yo. Kasi nakita ko sa'yo may mga gusto kang ma-achieve o ma-fulfill na anong bagay man yan, medyo nagkakaroon ng blockage. No? Hindi ko alam kung bakit nagkakaroon ng blockage, pero sa nakikita ko dito, parang hindi ka na interest. Ganyan. May sitwasyon ako na nakikita dito na parang nababagot ka o naiinis ka kasi hindi mo nakukuha yung gusto mo. Yan, hindi, parang dito rin hindi pumapabor sa'yo yung mga bagay-bagay, ganyan. Kumbaga walang na-accomplish. Kumbaga parang you need an harmony and peace, pero hindi ka nagiging peaceful, no, kung saan man merong sitwasyon na meron kang ganun. Kumbaga yung mga dinidesire mo at saka minamanifest mo, hindi pa siya maaring, hindi pa siya na-achieve. Ganyan ang nakikita ko dito. Oo, meron talagang sitwasyon ako na nakita. Iba dito, I hope na may mga option talaga, no? May mga sitwasyon ako nakikita dito na parang niloloko nyo na lang yung sarili nyo. Hindi kayo nagiging totoo. Pati sarili nyo niloloko nyo. Halimbawa, may girlfriend ka, boyfriend ka ngayon, o kaya may trabaho ka ngayon, o kaya may kaibigan ka, kung ano man yung sitwasyon. You pretending na okay ka, na gusto mo to, from the heart, masaya ka, pero deep inside, no. Nagsisinungaling ka. You pretending. Nagpe-pretend ka. Nagsisinungaling ka sa sarili mo. Okay? Pinipilit mong balansehin yung mga sitwasyon, pero hindi. Hindi. Sabay arte ni ate, no? Or vice versa, no? May mga sitwasyon na gano'n na parang hindi mo gusto, pero kailangan gawin. May gusto kang gawin, pero hindi mo pa magawa sa ngayon kasi meron ka pa mga dapat na unahin. Yan ang nakikita ko. Oh my God. Kumbaga, ang kalaban mo dito is sarili mo no? Yun ang nakikita ko. Sarili mo na ang kalaban mo. Sarili mo mismo ang kaaway mo. Sa iba dito, no? Kasi siguro nahihirapan kang desisyonan yung mga bagay-bagay. Kaya parang nilalabanan mo yung wheel of fortune mo no? Ini-stop mo. Nagkakaroon ng mga decision. May mga sitwasyon na hindi ka makapag-desisyon sa ngayon. No?
parang binabalikan ka ng bangungot ng nakaraan sa iba na kailangan mo nang tapusin, o yan ang nakita ko. Magkakaroon ng mga pagbabago sa iba, and then may mag-open daw na door sa'yo. Maaring iba dito magkakaroon ng maaring magkaroon ng mga mag-open ng iyong mga sense. Ano ba to? Tawag dito? Third eye, ganyan. Sixth sense, yan. Maaring magkakaroon ng iba ng ganun, no? Sa nakita ko dito. There's a new beginning. Ako na nakita sa inyo. The Ace and the Fool. Yan, nakikita ko dito. Well, nasa sa inyo na lang ito siguro kung gusto nyong i-accept to make a new beginning. No? Okay. Parang may magaganap na parang nagkakaroon ng justice dito. May nangloko ba sa'yo? Or it comes to a money? In the past, parang may nangyaring ganun, no? Oo nga, in the past, ibig sabihin, may mga opportunity in the past na hindi naging maganda ang resulta. Yun na nakita ko. Baka yun yung bumabalik-balik sa'yo, no? Na hindi pa mo pa ngayon na achieve o hindi pa na hanggang ngayon naiisip mo pa rin. Siguro, ganun. May mga pagpaplano ako. Yes, matatapos na yung magkakaroon ng mga bagong buhay, bagong sigla. Yan, bagong sigla, bagong pag-asa sa'yo. Pero, andun pa rin yung pagpaplano. We have the Wheel of Fortune. Yan. Nagkakaroon pa rin sa'yo ng, sasayin talaga yung desisyon. Nasa sa'yo talaga. Kung gusto mo, may gusto kang makamit sa buhay mo, nasa sa'yo. Kung gusto mo ng bagong sigla at bagong beautiful life, na matapos yung mga hirap sa buhay mo, nasa sa'yo. You need to plan. Kasi iba dito, hindi nyo pa alam kung magti-take action kayo o hindi eh. Nagkakaroon ng doubt. Pero pag gagawin nyo at mag-action kayo and make a new direction sa buhay nyo, yes, the success and victory makukuha nyo. Iba dito siguro sa ibang situation magkakaroon ng victory and success, no? Yun na nakita ko. May mga pagpaplano. The Wheel of Fortune, ayun, the Wheel of Fortune. Iba sa inyo may pamilya, no? Alagaan niyo daw yung sarili niyo, at sinasabi dito. Tsaka sinasabi dito, alagaan nyo yung relationship nyo na meron kayo ngayon. Ngayon man o yun nga, kung dapas man yan, kailangan nyong alagaan yung relasyon na or pahalagahan ang mga bawat relasyon. Relationship sa pagmamahal yan, kasama sa trabaho, kamag-anak, kung ano man yan. Yun ang nakikita ko dito. You need to be strong, no? Ang nakikita ko sa'yo, you want to collaborate to something pero wala ka pang decision sa buhay. This is the time to make a decisions in life. Siguro, nakikita ko dito, siguro, pagbigyan mo naman ngayon yung sarili mo para maging masaya. No? Kung in the past or itong current na to, sila ang inuuna mo, ngayon, yung sarili mo naman ang unahin mo para sa kagustuhan mo. No? Karapatan mo rin naman din maging masaya. No? Alagaan mo yung sarili mo. Kung kailangan mo magbakasyon ka muna. Magplano ka. Baka iba sa inyo nagpaplano to vacation. Sa nakita ko dito. Nakikita ko sa'yo dito na yun may mga hesitation o pag-aalala na gusto nyong gawin talaga sa buhay nyo. Pero nalilito kayo. May mga gusto kayong ipaglaban pero naguguluhan kayo. Nag-iilusyon na lang kayo, nagde-daydream na lang kayo, nagpa-fantasizing na lang kayo. Sa nakita ko dito, no? As in yung pagkalito. Kasi curious ka eh. May sitwasyon na curious ka na gusto mong gawin pero nalilito ka, hindi mo alam paano. Hindi mo alam kung anong gagawin. Nalilito ka, maybe you have an option
no? Siguro ang dami mo pinagpipilian sa iba, mga ganun sitwasyon. Yan, nakikita ko naman kung nasaan ka man ngayon, okay ka. Nakakain ka, nakakabili mo, nabibili mo yung gusto mo. Yan, and then, kasi nagiging matagal ang takbo, no? Kung may mga gusto kang gawin. And yun nga sabi, live and learn, no? Kung ano may mga sitwasyon, you need to live and learn. Kailangan may matutunan ka sa mga experience in life. Kailangan may mga i-develop ka. Kung in the past, medyo hindi maganda yung mga situation, kailangan mo ma-learn doon. Ngayon, yung mali mo o medyo may kakulangan ka in that time, medyo ngayon mas i-develop mo siya, no? Sa nakita ko kung ano man yung sitwasyon na yun. Yan, may mga pinag-aaralan ka sa buhay mo ngayon na you want to be sure, no? Para sa future. Para sa kalalabasan nito is hindi ka na mag-miss. May mga ganong sitwasyon ako nakikita. Na maging parang komportable ang buhay. Nakikita ko naman sa inyo, nagkakaroon na kayo ng discipline when it comes to yourself. Sa nakita ko dito. Yes, andito na rin yung iba na when it comes sa money, may disiplina naman kayo. Yan, nakikita ko dito. Pero nagiging yung iba sa inyo, hindi ko alam kung ikaw or there's a person here na masyadong malihim. May mga sikreto. Na medyo napag-iisip every night tong tao na to, no? Magulo. Okay. Parang may hinihintay. Hindi alam kung saan ang tamang daan na hinihintay. Na tamang panahon. No? May mga pinagsisisihan itong tao na to. Ang nakikita ko dito, may regret, may lungkot, sadness, loneliness. Parang may tao na gusto makapag-getting together. Parang napapagod na sa buhay niya ngayon itong taon na to. Hindi ko alam kung ikaw ito o ano. Handito sa sitwasyon na na-corner siya or na-trap. No? Sa nakita ko dito, they stuck. Kung ikaw man ito o sino man to, kilala mo. Arigato namsay, God bless.